Buhay sa Marikina ang mga napabayaang bike lanes at ang mga mahuhuling pumaparada sa mga ito tinitikitan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Madalas sa problema ng mga siklista ang kakulangan ng maayos na daan para sa kanila. Kahit nga sa Marikina na kilalang bike-friendly city, problema rin ang sasakyang iligal na nakaparada sa bike lanes. Aminado ang Bikeways Office ng lungsod. Talagang maraming pasaway at hindi basta nauubos ang mga ito. Kaya ang opisina na mismo ang nagbabala sa mga sumusuway. Nakausap, binibigyan ng ticket para po ma-inform sila na iyon po ay hindi po pwedeng magkaroon ng blockage dahil iyon po ay bike lane. Isa sa mga nakikinabang sa bike lane sa Marikina ay ang magtataho na si Tatay Servilano. Para sa kanya, malaking bagay ang may dedicated na ruta. Mas ligtas, mas maayos, at iwas sa aksidente. Ayun, mahirap to. Sa tabi ng kalsada kasi, minsan may hindi mo maintindihan. Bigla na lang lulusot sa tabi mo di ba? Sa ngayon, binubuhay rin sa lungsod ang mga napabayaang bike lanes, kabilang ang Goodrich Tunnel. Inaayos na ito para muling magamit ng mga nagbabike. Kasama rin sa plano ang bike education programs, dagdag na bike stations at parking, at mga proyektong tututok sa pamilya at komunidad. Sa pamamagitan po ng mga educating the parents and the student, ay mapapil natin sa kanila na magiging safe sila. Ang bike lane ay hindi lang paradahan. Daanan nito ng mga siklista na dapat igalang. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang Marikina Bikeways kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Okay, Ivan, meron bang nag-trigger para balikan ng Marikina itong mga bikeways, no? Itong bikeways office, no? Para dyan sa lungsod? Actually ngayon kasi Pops J, mas madali na silang malalapitan. Oo. Ngayon dahil nga meron na silang online portal kung saan pwedeng lumapit yung mga residente na may concern, no? At meron kasi Pops J talagang nagvo-viral din online yung mga ilang mga sasakyan na talagang ginawang parking lot yung mga bikeways, no? Yung mga daanan. Dati yung bike office, napaka-aktibo niyan eh. And minomonitor talaga yung mga bike lanes, no? Na napapakinabangan ng gusto naman ng Marikina. Oo. Tama ka dyan, Pops J, no? Nag-start ito 2001, no, Pops J? Tapos medyo nag-die down daw yan, medyo na kahit kukonti. Pero sa ngayon, Pops J, muling binubuhay nila ito dahil yun nga, no, marami kasing nagko-commute sa Marikina na gamit yung bisikleta. Lalo na daw sa umaga na nakausap natin yung ilang mga residente na nakatira malapit doon sa mga bike lanes, talagang pagdating daw ng 6 a.m. to 10 a.m., marami daw talagang mga bisikleta na papasok doon sa kanilang mga opisina, no, Pops J? Ito nga, yung Saan yung mga lugar, Ivan, na may mga sagabal, no, nagpaparada sa gitna ng bike lane para hindi madaanan ng mga siklista? Pops J, isa talaga doon sa pinakamalaki yung A. Bonifacio. Bonifacio? Tama ka dyan, Pops J. Main road yan. Main road yan sa Marikina, no, Pops J. Marami daw kasi talagang pumaparada, humihinto, no? So, yun yung parang isa doon sa kanilang tinitignan na gusto nilang tanggalin, alisin yung mga pumaparada doon dahil yun nga, main road ito at maraming gumagamit na siklista, Pops J. Isa dito, Ayun, Pops J, doon sa Goodrich na tunnel. No, ito kasi, Pops J, napabayaan dahil yun nga, katabi kasi ito ng creek, no, Pops J. Kaya naman yung tubig umakyat yung mga putik nandoon na iwan, no. So ngayon, Pops J, binubuhay nila ito, Pops J. Ayun, sabi mo, tinitikitan, no? Yung mga illegal na pumaparada sa bike lane. Magkano ba ang singil? Magkano? Pagka halimbawang natikita ka? Pops J, ang ticket nasa 500 pesos. 500? No? Yung parking yan, Pops J, saka yung pag gumamit ka nung bike lane na hindi talaga dapat. Hindi ka dapat tumapa kasi doon. Na hindi ka dapat na, no, at gaya ng mga litratong to, Pops J, talagang nakaparada sa bike lanes at talagang yung isang nga dito, Pops J, talagang hinarangan. So, wala talagang bike o kahit ka tao may hirapan na dumaan doon. So isa yan, Pops J, dun sa talagang iniiwasan or gustong tanggalin, pigilan nung Marikina Bike Office, no? Kaya ngayon medyo active sila ulit at bukod dyan, Pops J, nagkakaroon na sila ng iba pang mga interventions, hindi lang nung pag-rehabilitate ng mga bike, pati na rin yung pagtuturo doon sa mga maliliit na bata, Pops J. Ayun, gamit itong bikeways, malilibot ba ang buong Marikina, Ivan? Actually, bikeways na to, medyo mahaba
Oo. No, nasa 52 kilometers yung bikeways na ito sa loob ng Marikina. So, not necessarily maiikot mo, pero mas madali siyang makaikot. No, dahil may mga bikeways talaga Paps, na talagang separated siya doon sa main road. Gaya nung pinuntahan natin sa may barangay Concepcion 1 na talagang para kang nasa Amsterdam, Paps J. Wow. Ganun ang datingan. Oo. Actually, nagulat nga ako kasi yung creek, expected mo medyo mabaho, Oo. masasay amoy. Pero doon, Paps J, nung nilalakad natin yun, parang wala ka maamoy, no? So, yun yung naging positive na pag-iikot natin na, Paps J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.